pulse. Ilan yung sabi? Ilang seconds? Within ilang seconds? 10 seconds. Okay, within 10 seconds. Kapag sigurado kayo na yun na yung pulse, no? At 5 to 6 seconds pa lang, wala talagang nagpapulsate, wala nagpapalpate, no? Nasa isip nyo na, pulseless yung victim. Pag pulseless yung victim, immediately anong gagawin natin? CPR. Okay, so immediately perform CPR. Ang location saan? Center of the chest. Sabi nga, imaginary nipple line. Yung original nipple line, ha? Pero sa lower part ng sternum. Okay, so kung ito yung center of the chest, ito yung sternum, lower part. Okay, ang gagamitin natin yung heel of the palm, no? Yan ang nakalagay doon, and then support, and then interlace yung fingers, lifted yung fingers, no? Mamaya malaman natin bakit kailangan nakalift yung fingers. And then square your shoulder, no? Perpendicular dun sa chest ng victim natin. And then yung hips, using as your fulcrum, no? Body weight lang yung ginagamit natin pag compress. Okay, so hindi tayo masyadong mahihirapan. So ilang chest compression? 30. Initially, 30 chest compression. Gaano kalalim? 2 to 2.4 inches, no? And then gaano kabilis? 100 to 120. 100 to 120, no? So pagka pinerform natin siya, proper position, ganito lang siya kabilis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1. Okay? So yung 29, yung pang 30, ginagawa ko siyang 1. Bakit 1? Kasi sabi ilang cycles tayo. 5 cycles ng CPR within 2 minutes. No? So yung marker ko, 29, 1, 29, 2, 29, 3 para ma-remind ako na nasa 4th, nasa 5th cycle na ako. Okay, so yung iba, nagpe-perform sila, no? Nasa isip lang yung counting. Kukompress lang. Okay? Kanina, tumawag kayo ng EMS, diba? Call for help. No? Dati, trabaho ko yun. Kami yung dumarating pag may call for help. No? So, mas gusto namin na pag dinatna namin yung victim, nagsi-CPR, nagbibilang. 27, 28, 29, 4. Para pagdating ko, alam ko kung nasa ang cycle na siya. No? Tapos magre-relieve ako sa kanya. I'll continue CPR. Okay? So 27, 28, 29, 1. After 30 compression, anong gagawin natin? Titigil tayo. Tapos magbibigay tayo ng rescue breathing. Diba? So sabi ni Doc kanina, no? Head tilt, chin lift. Ito yung mga willing magbigay ng mouth-to-mouth resuscitation, no? Yung gusto. Sabi nga, kung hindi gusto, okay lang na compression only CPR. So, head tilt, chin lift. Ito yung sinasabi kong position kanina, naka-relax lang tayo. All you need to do is to anchor yung left hand nyo doon sa ground, yung left elbow, then head tilt, chin lift, no? Pinch the nose, and then give 2 rescue breathing. So, in giving effective rescue breathing, no? Pag unconscious yung victim, pag position natin ng ganyan, nakabuka yan yung bibig niya. Okay? So pag buka pa lang, makita na natin doon kung may obstruction o wala. Na yung obstruction, kung may nakabara. So usually ang nakabara dyan, pagka aksidente, yung kanilang mga dentures. No? Kung kumakain naman yan, yung mga pagkain. So kung visible, no? Kung visible yung airway obstruction, no? Sinescoop lang natin siya o kaya forceps technique, scissor technique, no? Tanggalin lang natin. No? Kasi magiging pointless yung delivery natin ng breathing pag may nakabara, magbabounce back lang yan. Okay, so let's say open ang airway. So head tilt, chin lift, kaya nga CAB, di ba kanina? Nag-compression na tayo for circulation. This time airway, no? We're checking kung open yung airway. So let's say walang airway obstruction. Pwede tayong mag-ventilate, magbigay tayo ng hangin. So, dapat yung bibig natin, no, would properly seal yung lips ng victim. No? Kung malaki yung bibig niya, dapat mas malaki yung bibig mo. Okay? Otherwise, lulusot yung hangin, hindi magiging effective. Pwede may scoop, Doc? Ay, ano, sir? Paliitin. Pag pinaliit mo siyang gano'n, nahaba naman siya doon. Okay. Kasi naka-relax siya eh. No? So, ang pinaka ano talaga, no, is lakyan mo yung bibig mo. Ganyan yung bibig niya, no, pinch nose, seal properly. Ito kasi pag binentilate ko, hindi siya mag-float kasi nasira yung diaphragm niya. No? So let's sample.
kahit pa paano nag-inflate siya. Okay? So magbibigay tayo ng 2 rescue breathing, no? Ang pagitan ng delivery natin is 1 second. 1 second each delivery. And then pag nag-deliver tayo ng hangin, no? Imagine natin nagpapalobo tayo ng balloon, no? Hindi pwedeng puff lang. Hindi pwedeng hipan nyo lang na gano'n. Lolobo lang yung pisngi niya. No? Hindi rin pwedeng halfway. Parang pinitik nyo lang. Hanggang dito lang yung sa kanyang lalamunan. So imagine niyo yung air nyo, ta-transfer nyo doon sa kanyang lungs. No? So it's 1 second to 1.5 second ang delivery natin ng hangin. Okay? Inhale. And then deliver. Dalawang rescue breathing. So 30 compression, 2 rescue breathing. That is 1 cycle ng CPR natin. And we need to perform ilang cycle? 5 cycles. So pag nakadalawa na, babalik tayo dun sa landmark natin, sa location, and then continue compressing. Kunyari, pang 5th cycle na to ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5. Okay, dapat matandaan natin na ang CPR starts with compression and ends with ventilation. That is if you are willing to give rescue breathing. No? Okay, so pag 5th cycle na ng ating CPR, ano yung susunod na gagawin dapat natin? Sige lang, review tayo para mamaya. Check the pulse. Check pulse. Okay. Baka na-regain na natin yung pulse, no? In checking pulse, dapat yan simultaneous. Chine-check din natin yung breathing, no? Na-check yung pulse, tapos nakalapit yung pisngi natin dun sa mouth and nose ng victim, no? Checking for signs of breathing din. Okay? Ilang seconds ang checking natin? 20. 10 seconds. Within 10 seconds ang palagi. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so let's say, may pulse, pero walang breathing. No? So napatibok nyo na ulit yung puso, pero hindi pa siya humihinga. So anong gagawin natin? Continue CPR. Continuous yung ano, CPR sa again. CPR ulit. Okay, hindi na tayo magsi-CPR kasi may pulse na. Pag hindi humihinga, Sa Breathing. breathing lang, With rescue mouth to breathing. Mouth-to-mouth resuscitation lang tayo. Sabi Paano nga, kung di ba? ayaw mo? Pag ayaw mo, Anong babantayan mo yung kanyang pulse. Okay? Kasi baka mawala. Tandaan nyo, tumatawag, pag dumating ang kailangan yan, nagpe-perform tayo hanggang dumating yung ating help, no? Or kung tinatransport nyo yung victim papunta dun sa hospital. Okay? So palagi kayong mag-monitor kung may pulse. Kung nawala yung pulse, CPR na naman tayo. O kaya kung medyo manipis yung pulse, no? Parang meron, parang wala. Ang rule of thumb, pag hindi tayo sigurado, perform CPR. No? Pag willing kayo magbigay ng rescue breathing, mouth-to-mouth resuscitation, distinct na yung pulse, meron na, no? Definite pulse. So, pero hindi siya humihinga. Magbibigay tayo ng mouth-to-mouth resuscitation. 1 breath every 5 to 6 seconds. So, para pare-parehas tayo, 1 breath every 5 seconds. Okay? So, let's say may pulse, walang breathing, I'll give rescue breathing. 1 breath every 5 seconds. So, 1, 2, 3, 2. Okay? Kasi binigay ko na yung 1. No? So, every 3, yung pang 4th second, ginagawa ko siya as marker ng counting ko hanggang makarating ako ng 12. No? Say 1, 2, 3, 11. 1, 2, 3, 12. Okay? Deliver niyo yung pang 12. After 12 cycle, o kaya 1 minute of rescue breathing, again, we reassess. So, check ulit yung pulse, sabay checking with the breathing. No? Kasi pwedeng nagbibigay ka ng mouth to mouth and then pag check mo nawala yung pulse. Pag nawala yung pulse, balik ka sa CPR. Okay? Pag na-regain mo na, may pulse, may breathing. May pulse, may breathing, anong gagawin natin? Recovery position. So, yung recovery position, no, imagine nyo lang, kung may kamay siya, no, yung isang kamay dito, itataas siya dito, no, yung isang kamay,
i-cross nyo dun sa kanyang Face. sa tenga, Oh. tapos cross yung kanyang legs, no? Doon ka po massage. Tapos again, using your body weight para ma-avoid natin yung mga injuries, no? As one unit, dun sa kanyang shoulder, tsaka dun sa hip, no? Hilahin nyo lang, ibagsak nyo lang yung katawan nyo, aangat siya, and then support the leg. Support yung head. Okay? So, yung position kanina, yung recovery position, ito siya. Okay? So, ano bang dapat natin tandaan pa pag nagpe-perform ng CPR? Yung mga don'ts natin kanina, yung sabi nito kanina. Okay, ilan lang yan. Pag yung nagba-bounce, sabi nga, dapat proper yung position natin. So, don't be, sabi na ang tawag nila doon is bouncer. No? Patalbog-talbog. Okay? Tapos, don't be a rocker. Yung nagra-rock. Tandaan nyo yung rocking chair. No? Ganun yung movement niya. So, nagra-rock siya. Ang pang-perform niya ng CPR. Yan, ganyan. No? Tinatry gamitin yung hips as fulcrum. Pero ang nagagamit niya yung kanyang foot. No? Kumukuha siya ng force dun sa paa. So, nagra-rock siya. Tapos yung iba, yung headbanger, no? Lalo yung mahaba yung buhok, compress. Gumaganyan. Tapos yung iba, yung nagja-jerk, kinukuha yung power dun sa elbow, no? Bend yung elbow, tapos pinipitik nila. Okay? Tapos kaya naka-lift yung fingers natin, na-avoid daw natin maging massager, no? Lalo pag babae yung victim natin, no? Baka makasuhan pa kayo. Okay? So yun yung mga ina-avoid natin. No, yung dapat lang natin tandaan, no, proper position, shoulder level yung ating tuhod, no? Tapos square proportion your shoulder directly doon sa perpendicular doon sa chest ng victim. Okay? Let's say nag-start na kayo mag-perform ng CPR. No, tuloy-tuloy ko na. So kailan tayo titigil mag-perform? Kapag may pulse na, may hinga. Ayan. So, para mas mabilis, no, yung word stop, yun lang yung tandaan nyo. Yung S is for signs of life, no? Umubo na yung pasyente, gumalaw na siya, no? Eh, ang turo ni Doc, 5 cycles. So, huwag mo lang pilitin, naka 2 cycle pa lang ako. Tsaka lang, kailangan tapusin ko yung 5th cycle. Huwag na, buhay na, no? Huwag mo lang ADHD lang. pilitin. Okay? So, signs of life. Number 2, turnover, no? To EMS. Dumating na yung tinawag nyo, turnover nyo na sa kanila. Kaya turnover to physician. Yung O, kayo yun, yung operator, exhausted. No? Too tired to perform, hindi